ano ba talaga ang kalagayan ni Tatay Digong? Siyempre, di ko naman maisagot. Una-una, di ko naman nakikita si Tatay Digong. Pangalawa, hindi naman ako doktor. Wala talaga akong alam. Pero ang punot dulo, sila naaabala sa kalagayan ni Tatay Digong kasi nga yung pag-postpone nung confirmation of charges dahil ang sinabi, at ito ko ay naging lilinawin ko, ito pala ay at the instance of Tatay Digong's lawyers na humingi ng postponement dahil meron talagang espesyalista na nagsabi na unfit to stand trial si Tatay Digong. So panandali ang nakansela ang proceedings, bagamat ang pagkakaintindi ko noong una ay yung detention facility ang humingi ng ganitong advice. Pero ngayon mukhang ang nagbigay ng ganitong advice ay itong panig na ni Tatay Digong. No? Ngayon, ang tanong na iba, ano ba yung ibig sabihin na yan kapag ikaw ay unable to stand trial? Talaga bang bilang na ang araw sa mundong ito ni Tatay Digong? Well, una-una yan pong gusto kong sagutin. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa unable to stand trial, bilang na ang buhay ni Tatay Digong. Sa ICC Rome Statute po, ang inability to stand trial ay hindi kung ikaw ay papanaw na. Meron po mga batayan sa tatlong kaso, no? Yung kaso ni Lubanga, kaso ni Katanga at saka ni Bemba, kung saan yung inability to stand trial ay tinitignan ng korte una-una yung kakayahan ng akusado na maintindihan yung mga paratang labang sa kanya. Understand the charges. Pangalawa, understand the conduct of the proceeding. Naintindihan kung paano yung gagawin sa paglilitis. Pangatlo, kung mabibigyan ng instruction ng abogado effectively. At pang-apat, kung siya'y makakasunod at marirecall niya ang proceedings sufficiently. So yun po yung apat na basihan kung ang isang akusado is still able or unable to stand trial. Understand the charges, understand the conduct of the proceedings, instruct court counsel effectively, and follow and recall proceedings sufficiently. Now, kapag sinabi pong ng defense na unable to stand trial, hindi po ibig sabihin niya na bilang ng buhay. Hindi naman po. Ang sinasabi nila, meron ng kakulangan sa memorya, yung pag-recall ng mga bagay-bagay kung saan siya ay inaaksuhan, at saka siyempre, yung pagbibigay effectively ng instruction sa kanyang abogado kung paano siya dedepensahan. Kaya nga po, tayo sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, limot-limot ng mga matatanda. Ano ang tingin ko kay Tatay Digong? Well, alam niyo po, matagal din namang nanilbihan ako kay Tatay Digong. Nung siya'y presidente, sa tingin ko wala talaga problema si Tatay Digong. Pero matindi po talaga yung pagbago niya nung siya'y nawala na sa opisina. Siguro nga po nakaka-depress na nung una, ikaw presidente, lahat sinasamba ka, tapos all of a sudden, nakalimutan ka na, no? Pero napansin ko po kay Tatay Digong ay isang napansin ko rin doon sa aking nanay at saka tiya na inalagaan. Yung paulit-ulit na kwento. Okay? So, paulit-ulit na kwento. That's consistent po, no? Now, ano pa po ba yung pagkakaalam ko sa pagiging limot-limot na makakaapekto doon sa paglilitis? Well, kung ikaw kasi ay walang memory of recent events at ang memorya mo ay yung matagal ng mga panahon na nakalipas, hindi mo talaga alam kung paano mo madedepensa ng sarili mo kung ang mga paratang na inaakusa sa iyo bilang crimes against humanity ay nangyari in fairly recent history. At sa tingin ko naman, yung mga bagay-bagay na inaakusan nila kay Tatay Digong ay yung mga bagay na nangyari noong mga huling termino niya bilang isang mayor ng Davao. At siyempre, yung mga pagpapatay di umano na nangyari nung siya'y presidente na in connection with the drug war. So, ibig sabihin, lahat po ng mga bagay-bagay na inaakusa sa kanila na pagpapatay ay nangyari in recent history. Pagkakaalam ko po, sa karanasan lang, dahil ako yung nag-alaga, hindi naman po ako talaga dalubhasa, yun po yung apektado na tinatawag na cognitive deficiencies. Hindi mo na maalala yung mga nangyari in fairly recent history. Dahil ang buong buo nilang naaalala ay yung mga nangyari nung bata pa sila. At syempre, may mga kinukwento rin siya at saka yung mga dumadalaw dati na naalala nila na
na si Tatay Digong, naalala niya na naging mayor si VP Sara, 'no? Pero may mga pagkakataon din na may ilang mga kamag-anak na nagsabi na parang ang akala pa ni Tatay Digong ay mayor pa rin si VP Sara, 'no? At yun na nga po, 'no, consistent with yung nakita ko rin sa aking sariling magulang at napanood ko rin yung talumpati ni Mig Zubiri na parang may ganyang karanasan din ng kanyang ama, talagang hindi nakapagtataka po yan na hindi na naalala ni Tatay Digong na naging Vice President na nga si Inday Sara Duterte, 'no? So kaya nga kung hindi niya maalala na yung sarili niyang anak ay naging Vice President at hindi Mayor, siyempre yung mga inaakusa sa kanya na mga bagay-bagay na nangyari nung siya'y presidente, mahirap na rin niyang maalala yan. So paano nga naman siya makakadepensa ng kanyang sarili kung hindi na niya maalala yung mga pangyayari? So yan po yung sinasabing nila na cognitive, no, deficiencies. Unang-una yung memorya na nawawala kapag meron kang pagiging limot-limot, no? So pero hindi po ibig sabihin niya na papanaw na siya, no? Pupuwede po na tama yung sinasabi naman ng mga kamag-anak na bagamat pumayat talaga siya, mukha namang mas healthy siya. Kasi ang pagpapayat naman po, yan po talaga ay solusyon sa karamdaman ni Tatay Digong na diabetes, 'no? Dahil ako po ay diabetic din, ang palaging aim ng mga doktor ay ako ay magbawas ng timbang. Nang sa gano'n, bumaba ang blood sugar at pagbababa ang blood sugar, bababa din ang blood pressure. Now, ano po ngayon ang mga susunod na hakbang? Well, ang depensa ang nagpresenta ng ebidensya na meron talagang impairment ang kanyang cognitive abilities. Sa tingin ko po, yan yung hindi maalala mga events at hindi na kumbaga, makapag-analyze ng depensa para sa kanyang sarili. Kasi yan naman po, hindi naman po manggagaling yan sa mga abogado eh. Ang depensa sa crimes against humanity is walang siste, walang plano overall na targetin ng mga sibilyan, knowing na ang tinatarget ay sibilyan, or yung widespread, yung malawakang pagpatay. Pero sa tingin ko, hindi naman nila talaga magagamit yung malawakan kasi 49 charges lang ang sinasabi nila. So talagang nakatutok sila dun sa systematic. Diyan po importante na dapat matinik pa yung pag-iisip mo para alam mo kung paano kontrahin kung di umano, ano yung mga ebidensya na nagkaroon talaga ng plano para patayin ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. Talaga mahihirapan po talaga yan na ma-establish kung wala ka man lang kakayahan na maalala mga pangyayari, di ba? At kung wala na ikaw kakayahan na ipagtagni-tagni ang mga pangyayari para ipakita na wala talagang intensyon na pumatay ng sibilyan in the first place. So ngayon, anong gagawin ng hukuman? Well, panandalian, pinuspone ng confirmation of charges kasi nga gusto malaman ng hukuman kung totoo ba na hindi na siya sapat. Hindi na sapat ang kanyang kakayahan na humarap sa paglilitis. Ano ngayon ang ginawa ng hukuman? Well, ang ginawa ng hukuman, unang-una, sinabihan yung medical director. Ano ba estado ni Tatay Digong? Kaya ba niyang humarap? Nagkaroon ng kasagutan yung doktor. Hindi po ako spesyalista. Hindi ko po kaya evaluate kung talagang kakayanin ng akusado na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Kaya ang susunod, mag-a-appoint po ang hukuman ng eksperto na titingid sa kalagayan ni Tatay Digong at magbibigay ng advice sa hukuman kung kakayanin pa ni Tatay Digong harapin ang mga charges. Ulitin ko po ha, 4 ang hinahanap na na batayan ng korte at itong batayan nito ay intended nga para malaman kung naintindihan pa ng akusado yung ano yung mga paratang sa kanya, kung naintindihan pa niya yung paano ginagawa ang proceedings, at siyempre kung naintindihan pa niya kung anong ibig sabihin ng mga paratang at ang proseso na pinagdadaanan niya. So yun po yung mga batayan, no, doon po sa case law na sinabi ko sa inyo, no. So aantayin po yan ng hukuman. Mag-a-appoint po yan ng mga eksperto para pag-aralan ng kalagayan ni Tatay Digong. Siguro po 2 yan, hindi lamang isa. At ang prosecution, kukuha rin ng sariling expert witness.
Pero ako naman, naniniwala ako na walang dalubhasa na magbibigay lamang ng desisyon o ng kanyang opinyon dahil yan ang gustong opinyon ng mga abogado. Naniniwala naman po ako sa katapatan ng lahat ng mga profesional na doktor, lalong-lalo na mga espesyalista, na hindi naman sila magsasabi ng mga bagay-bagay na walang pundasyon sa siyensya. So, I guess ang mensahe ko, wag po kayong maabala. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong ngayon, other than siya'y 80 anyos na at siyempre, alam naman natin na ang mga 80 anyos, hindi naman talaga tatagal yan ng 50 years pa. Pero, hindi po talaga siya, kumbaga, babawi ng buhay kahit na agad-agaran. Bagamat siguro po, dahil na lang sa mga natural causes, dahil siya ay 80 na. So, ibig sabihin, wala pong sakit si Tatay Digong na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi po yun yung inability to face trial na sinasabi. Ang inability po, ay yun nga po, yung maintindihan kung anong paratang sa kanya at kung paano niya mabibigyan ng depensa ang kanyang sarili dahil nga po wala na siyang sapat na cognitive ability o sapat na pag-iisip para gumawa ng ganyang depensa, lalong-lalo na kung wala na talaga siyang memorya sa mga pangyayari.